Palipad na. Kasi tinatawagan na kami. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Marahil habang pinapanood nyo ngayon to, nasa himpapawid at pauwi na ako ng Pinas o nasa Pinas na ako kung pinapanood nyo to. Ginawa ko tong video na to para ipakita at ipaalam at masabi ko ang naging buhay ko dito sa Kuwait. Hindi biro at hindi madali makipagsapalaran sa labas ng bansa, especially sa aming mga nagtatrabaho dito sa loob ng bahay. Hindi kami ganun kalaya ng gaya ng iniisip ng iba na pwede namin gawin lahat ng gusto namin. Hindi. Ako sa loob ng 4 na taon na pagtatrabaho ko, hindi ako nakakalabas. Nakakalabas man ako ng bahay, yun kung may check-up ang alaga ko. Ang naging buhay ko lang dito, bahay, ospital o klinik tuwing magpapacheck up ang aking alaga. Pero ganun talaga, nagtsatsaga at nagsisikap para sa pangarap sa buhay. Masakit at mahirap mawalay sa mga mahal mo sa buhay. Pero kung ito lang ang paraan para mabigyan mo sila ng magandang buhay at matupad mo mga pangarap mo para sa kanila, gagawin mo, lalong-lalo na bilang ina. At dito rin ako nakatagpo ng mga kaibigan, nakakilala ng bagong kaibigan, ibang lahi o kapwa Pinoy natin. At sa loob ng 4 na taon, masaya naman kaming naging magkakaibigan. Hindi may iwasan, nandyan nagkakaroon ng samahan ng loob, alitan, pero at the end nagiging maayos at masaya din naman. Wala ka rin namang ibang magdadamayan kundi ang kapwa mo Pinoy o Pilipina dito. At maraming salamat kasi kahit ibang lahi na naging kaibigan ko, especially Nepali, mga naging kaibigan ko, isa lang naman ang ating sikreto pagdating dyan yung tamang pakikisama at pagiging totoo mo sa kapwa mo, mapaibang lahi man o kapwa Pilipino mo. Yun lang ang maganda na ipapangaral ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan at nagbabalak pang mga ibang bansa. Tibay lang ng loob at pakikisama at magtrabaho ng maayos para makamit mo ang gusto mong makamit sa buhay, at tiyaga, at syempre huwag makakalimot sa taas. Unang-una, siya ang kakampi natin at takbuhan lang natin sa buhay. Lalo dito sa ibang bansa, hindi madali. Lalo kapag may sakit ka, walang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo. Kaya sa 4 na taon na pagtitiis, pagsisikap, eto, nakatapos ng maayos, malusog at walang sakit. Yun lang ang tagumpay ng isang OFW, ang makauwi at makabalik ka ng buo at malusog at maayos na pangangatawan. Kaya hindi rin may iwasan, dumarating din sa mga punto na may mga problemang dumarating, masakit, pero kailangan natin tanggapin, especially sa mga mahalagang okasyon ng ating pamilya.
wala tayo, pero ganun lang talaga, tiis, at malalagpasan din naman natin lahat. Isipin na lang din natin na itong lahat ng ginagawa natin para din naman sa pamilya natin at sa mga pangarap natin na gustong matupad. Kaya ang payo ko lang sa lahat ng gustong magbalak ng OFW, tiyaga. Nandito sa mga punto na may mga nawala, may mga pumanaw na kamag-anak, kaibigan, pero wala kang magawa kahit gusto mong umuwi. Lalo ngayong pandemic na pinagdaanan, ang daming nawala na mga kamag-anak ko. Yun ang masakit, pero wala akong magagawa. Tinitibayan ko lang ang loob ko at nananalig lang ako sa Puong May Kapal, at yun ang nagpapatibay sa akin para lumaban sa buhay at para makamit ko at magtuloy-tuloy ako para sa pangarap na tinatahak ko. At ganito talaga ang buhay sa ibang bansa. Makikipagsapalaran ka kahit masama pa ang pakiramdam mo, babangon ka para magtrabaho. Hindi madali ang trabaho ko kasi nag-aalaga ko ng isang matanda. Napakahirap. Yun lang nakakaiyak kasi dumadating sa punto na kahit ang mahal mo sa buhay may mga dinaramdam pero wala kang magawa, hindi mo maalaga. Pero dahil nga to sa pangarap ko at unti-unti kong natupad, salamat sa 4 na taon dito sa Kuwait na paglilingkod at pag-aalaga ko sa araw-araw na paghuhugas ng puwet at na dumadakot ng dumi ng alaga ko. Ito na ngayon, natupad at nakita ko na at nasimulan ko na ang pangarap ko na magkaroon ng isang bahay. Napakalaking karangalan sa akin at achievement ko to na natupad ko ang aking pangarap mula nung bata na magkaroon ako ng sariling bahay at umalis sa kinalakihan kong lugar na kinamulatan ko na binabaha. Kaya ayoko nang maranasan pa ng mahal ko sa buhay yon, lalo-lalo na sa apo ko, sa mga anak ko. Gusto ko ipatikim sa kanila ang magandang buhay. Kaya eto, nakikipagsapalaran ako, nagtitiis na mawala sa kanila. Hindi ko sila maalagaan, hindi ko sila mapaglingkuran, pero isa lang ang maibabalik ko sa kanila, ang magkaroon sila ng maayos na tahanan. At alam ko magiging proud sila sa akin soon kapag nakuha ko na talaga to. At eto na, umuwi nga ako para dito sa bahay na to. At tuloy pa rin ang pakikipagsapalaran ko hanggat makuha ko ang lahat ng aking pinapangarap. At may mga blessing din naman na dumating sa akin, lalo-lalo na ang magkaroon ako ng apo. Na bagkus kahit sa maagang edad na nabuntis ang aking anak, matatawag ko naman blessing na nagkaroon ako ng isang anghel at biniyayaan kami ng malusog at maayos na apo. Kaya ito, tuloy pa rin ako ng pakikipagsapalaran, magpatrabaho para sa kanila, para sa pamilya ko, maibigay ko at may paranas ko sa kanila ang magandang buhay at masarap na buhay. Kaya maraming salamat sa 4 na taon na paglilingkod dito sa bansang Kuwait. Hindi madali at napakahirap, pero eto ako, taas noong bumabalik sa lupang sinilangan at sa mahal kong bayan, Pilipinas. Masalamat Kuwait. Maraming salamat dahil sa inyo, dahil sa iyo, dahil sa alaga ko at dahil sa bansa na to, natupad ko ang mga pangarap ko sa buhay. Maraming salamat. Masalamat Kuwait. Shukran katir.